Peter Ko, Tony Ko, and Vicente C. were reportedly using shabu inside the cell of Peter Ko. Inmate Edgar Cinco witnessed the three using drugs and reported them to Donggail. Clarence Donggail, isa rin po yung Bilibid 19, another inmate who is a police major. Donggail told them to stop and warned them of the consequences. So, sobra naman ang pagtingin nila sa atin. Tanga naman natin na maniniwala tayo sa mga ganyang istorya. Bilibid 14 is supposed to be the most guarded facility now. Nandyan yung mga staff. Tapos gagawa ng istoryang ganyan na nagsasyabu kaya nagkarayot. Tama na po. In your desperation, Pangulo, para siraan niyo ako. Hindi niyo na iniisip kung ano na yung nagiging itsura niyo sa mata ng bayan at saka sa mundo. Kayo na po ang pinagtatawanan. Hindi po ako. Inosente po ako. Tama na, nagkakamali na kayo. Iba-iba na yung mga version nyo, iba-iba na yung mga istorya nyo. Kung ano-anong mga iniimbento nyo, katulad nung kahapon na naman, 300 million na yan. Tama na po. Sino mga susunod nilang gigipitin? Sino mga susunod nilang gagawa ng kwento? Sino mga buhay ang sisirain nila? Sino yung mga privacy ng mga sisiraan? Mga former staff ko, mga former officials ko. Nilalapitan nyo na po lahat. Alam ko po yan, nakakarating po sa kanila mga sumbong nila sa akin. And I feel so helpless. I cannot even help them with lawyers. Dahil kung papadalhan ko sila ng lawyers, sasabihin nila, ayan, kasi protektahan para hindi siya i-ano. So what am I supposed to do now? Tell me. I'm not going to leave this country and escape anything because there is nothing to escape from. May mga nag-a-advise na sa akin, namang well-meaning friends. Mag-isip-isip ka na, Laila, kasi kaka-announce din nga ng Pangulo na ikukulong ka na daw talaga. Maghanap ka na ng asylum. Why should I do that? I want to fight here in my country. Di ba ako duwag? Na wala pa akong kasalanan. Yung mga nagtatago lamang. At saka yung mga walang mga mga duwag ang umaatras. Hindi po si Laila de Lima. Hindi po ako pinalaki ng tatay ko na maging duwag. Tama na. Hulihin niyo na ako ngayon. Kung yan naman talaga gusto nyo, ikulong nyo na ako ngayon. I'm here. Do what you want to me, Mr. President. I'll wait for you. Thank you. With all what's happening now,